Sabi ni kababayan, ano raw, yung tinutuluyan daw nila na bahay, parang palaging amoy curry. Eh syempre, di mo maano, puro curry base yung nila, yung pagkain nila, di ba? Tapos raw, sa CR daw, ang dumi. Raw, laging merong mga kalat-kalat na mga buhok. Pareho silang babae. Minsan daw may mga putik-putik. Yun. Inatid ko lang ang aking asawa dito sa Tim Hortons at magpapuzzle daw sila ng kanyang tropa. Alam naman tayo, full support, kaya uwi na tayo. Mamaya na lang natin susundin. Mamaya pa yan matatapos. Late yan matatapos pagka nagpapuzzle sila. Ewan ko ba dyan sa mga yan? Pwede mo magpuzzle sa bahay. Kailangan dyan pa. Pero rest lang naman kasi dyan sila masaya Daming tao. Kahit saan, daming sasakyan, himala. Kasi, Biyernes ngayon Friday night. Walang pasok tomorrow, weekend. Mga tao medyo matagal sa labas ng bahay kapag Biyernes. Kala mo naman, ang dami pupuntahan dito no? Wala namang magagalaan dito. Liquor Mart, ang dami nakapila. Canadian Tire, ang dami namimili ng mga Christmas Mga pala, dumating na sa Superstore yung Christmas tree, yung fresh Christmas tree. Sabi ni Rochelle, nasa magkano? 59? Ay, bili na tayo. Sabi niya, masyado para natuto na last year kasi di ba bumili kami ng kalahatian na November. Kaya yung Christmas tree last year, parang pa lang, hindi pa magpapasko, matutuyo na itsura. Yun lang pangit sa mga fresh na Christmas tree. Nagba-brown siya kasi syempre natutuyo Pero kagandahan lang, ang bango. Yung alam mo yung parang amoy siya, yung freshly cut grass yung amoy. Pagka bababa ka ng galing kwarto, amoy na amoy mo, ang bango-bango. Kaya lang yun nga lang alagain. Lalagyan mo pa yun ng binibilan pa yun ng yung stand niya na merong lalagyan mo ng tubig, tapos yung pagkain ng halaman, mga ganun. Lang, maalaga. Hindi tulad yung pagka-plastic. Pag tayo mo, yun na yun, di ba? Tapos hindi ka nabibili uli next year kasi tatago mo lang yung fresh, itatapon mo lang, tapos next year, bibili ka na naman. Pero nag-iisip pa naman daw siya kung anong bibili niya. Kung yung fresh ba, o yung mga nasa Canadian Tire, yung mga magaganda. Yung meron ng mga, di ba yung mga uso ngayon, yung Christmas tree kasama na yung mga ilaw. Nasa, nasa $300 din. Meron yung mga mura, mga nasa $50, $70. Yung yung alam mo yung parang mga generic na mga Christmas tree. Ewan ko sa kanya, siya naman daw bibili. Sige. Kung anong trip mo. Pero kung ako sa kanya, yung na lang fresh na lang mabango pa. Teka, ano ba pwede natin pag-usapan? O nga pala, meron ako nakita na post sa isang group. Pilipina siya na naninirahan sa BC. Pero, lang siya naka-rent na meron shared space, yung parang sa tinutuluyan namin dati nila Marlon D. Na meron kayong meron kayong common area, yung parang sala, meron kayong kitchen, meron kayong shared bathroom, yung mga ganun. Si ate, namumblema sa sa kasama niya. Hulaan nyo kung anong lahi yung kasama niya na sa shared space na yun. Mekos-mekos yung lahi. Ayan, namumblema raw siya. Basta nagrarant siya sa post niya na hindi parang andusing ng paligid nila, yung shared space nila hindi raw naglilinis, tapos palaging merong mga kalat. Pagka naglilinis siya pagka nagluluto siya sa may kusina, niiwan yung mga hugasin, yung mga ganun. Tapos maglilinis daw bihira, yung trip niya lang maglinis, ganun. Ang dami nga nagko-comment dun na yung mga yung mga ganyang lahi daw talaga sila, parang sila sa parang madumi. Hindi sila yung palalinis. 'Di ba pagka pumunta nga ng ewan ko, hindi ko naman generalize, baka sabihin nyo, wag mo namang i-generalize yung yung mga lahi na yun. May napapanood ako pagka pumupunta sa bansa nila, iba talaga yung itsura. Hindi ko alam kung nadadala din nila yung yung kanilang pag-uugali pagka nandito about sa ganyan, sa cleanliness, sa paglilinis, sa alam na natin yung hygiene kasi medyo talaga sila mabantot. Malakas yung amoy nila talaga. Kasi may nakita ako dito sa may Superstore,
pamilya sila pag bumibili ng sibuyas, isang buong bungkus na napakalaki. Talagang parang kasama lahat yung sibuyas yata, kasama lahat sa nila, kahit anong dish nila. Tapos sabi ni kababayan, raw, yung tinutuluyan daw nila na bahay, parang palaging amoy curry. Syempre, di mo puro curry base yung nila, yung pagkain nila, di ba? Tapos raw, sa CR daw, ang dumi. Laging merong mga kalat-kalat na mga buhok. Pareho silang babae. May mga kalat-kalat na mga buhok. Tapos, minsan daw may mga putik-putik. Basta, ang dami niyang reklamo sa tapos, naman daw sila, naghihiraman daw sila ng gamit. Hindi naman daw siya selfish. Pag may hiniram daw sa kanya, pinapahiram niya. Pag may hinihiram siya, pinapahiram naman. Kaya lang ang problema raw, hindi rin daw nagbabalik ng gamit. Hiniram mo lang, hindi mo yun hiningi. Parang ang daming problema ni ate, yung puta, dagdag pa yun kasi yung kasama niya yata student, tapos siya nagtatrabaho. Pero hindi naman daw, ang pinakamasakit kasi nun, hindi naman daw siya yung parang buong linggo nasa bahay na araw-araw siya nandun, ganyan. Parang lang daw, meron daw mga araw lang na umuwi siya, tapos weekend. Tapos ganun pa daw yung aabutan niya, maglilinis pa siya, mag-aayos pa siya ng mga gamit. Yung alam mo yun, parang na-stress ka na nga sa trabaho. Pag uwi mo, stress ka pa at maglilinis ka pa. Daming ni ating rant niya sabi ng mga nag-comment, ka na lang, kung ako sa'yo, lumipat ka na lang kaysa, ganyan, masakit yung ulo mo, ang dami mong puproblemahin. Kaya lang, hindi niya naman daw maiwan yung lugar. Kasi mura daw. Kaya nga nakakapag-rent din yung student, di ba? Tapos, kinausap niya na raw yung yung landlord niya, na Pilipina rin. Kaya lang, syempre, yung landlord, neutral daw. Hindi raw nakikialam sa mga, nila, yung mga away-away nila, ganyan. Sinabihan na raw minsan nung landlord nila, yung kasama niya. Wala din daw, ganun pa rin. Hindi mo naman yung mga ganyan, anak ko rin ganyan Bata pa yun yung kasama niya raw Mayahan tulad ko sa mga anak ko dito Akala mo, mga ahas Pagka nagbihis, iwan dyan. Kumain, iwan dyan. Kahit anong sabi mo Pag nakita mo lang, tapos kunyari kumakain, pag nakita mo, sabihan mo na, lagay mo na yan sa lababo. Lalagay nila yun. Pero pagka wala ka, makikita mo, iiwan yan. Mga kabataan ngayon, ganyan Kaya siguro baka bagong generation na ng mga lahi nila yan Kaya ganyan siguro, kaburara, kakalat. Sana lang si ate, malagpasan niya yung kanyang problema na yan, Wala lang. Ang ma-advise ko diyan kay ate, lang talaga siya. Lumipat na lang siya ng tinutuluyan kasi, di ba? Baka meron ka pang makita na na mas murang renta. Kaysa ganyan, makakakalbo ka sa konsumisyon. Pero kung nagtitipid ka at wala pa, wag ka muna aalis, Tiis-tiis lang. Pare-pareho namang matitiis naman yan. Isa pa palang problema niya, hindi niya rin daw maiwan yung kunyari mga kalat kasi nga, nag-a-attract daw ng mga daga, mga ganyan. Ibig sabihin, dinadaga yung Dito kasi sa bahay namin dito, actually, ang tagal ko nang hindi nakakita ng daga. Langgam ng ipis kasi sobrang linis talaga ng mga bahay dito sa totoo lang. Ewan ko sa mga ibang lugar dito, sa mga ibang bahay dito na kakilala ko, merong mga ganun pero itong bahay dito sa Tracy, malinis, kaya well maintained siya. Tapos ang maganda pa rito sa mga ganitong bahay, nasiraan kami ng gripo. In-email ko lang yung may-ari ng mga bahay na to. Kagad, kinabukasan pinuntahan kagad para palitan ng mga gripo, ganyan. Mabilis silang umaksyon, Yun lang. Ito talaga, chismis lang talaga to. Wala naman ako ibang pwedeng sa inyo, sa Biyernes naman. Pagbigyan nyo na. Ito na lang para meron tayo may pag-usapan tayo sa baba. Kung kayo yung nasa sitwasyon ni kabayan, anong gagawin nyo? Aalis na lang ba? Pagsasabihan? Isusumbong? I-comment nyo sa baba para meron tayong discussion, Yun lang. Like, share, subscribe yung mga alam nyo na yun Sige na, paalam.